Sa likod ng kanyang pangalan na ngayoy laman ng balita at social media, marami ang nagtatanong kung paano siya nagkaroon ng impluensya, koneksyon at higit sa lahat kayamanan na tila hindi basta-basta. Kilala siya ngayon hindi lang dahil sa kanyang lifestyle, kundi dahil din sa mga kontrobersyang kinasasangkutan niya. Pero ang mainit na tanong, gaano nga ba kayaman si Sara Diskaya? Kung titingnan ang kanyang social media presence at mga litratong lumalabas online, makikita ang kanyang marangyang pamumuhay mula sa mga mamahaling sasakyan, mga property na sinasabing milyon ang halaga, hanggang sa pakikisalamuhan niya sa mga kilalang personalidad sa politika at media. Ngunit kasabay ng kinang ng kanyang pangalan, dumarating din ang mga tanong at batikos mula sa mga Pilipino. Sa mga nagdaang araw, naging sentro ng usapan si Sara dahil sa mga issue na may kaugnayan kay Corina Sanchez, Mayor Vico Sotto at maging sa ilang proyekto ng DPWH. Dahil dito, mas lalo siyang pinag-usapan. Isang babae na tila hawak ang koneksyon, pera at kapangyarihan. Pero sa likod ng lahat ng ito, ang tanong ng marami ay malinaw. Gaano nga ba talaga kayaman si Sara Diskaya? Bago pa man maging laman ng mga balita at kontrobersya, si Sara Diskaya ay unti-unting nakilala sa social circles bilang isang babae na may kakaibang impluensya at koneksyon. Hindi tulad ng mga tradisyonal na artista o negosyante na dumaan sa spotlight ng media, lumitaw si Sara sa mga piling larawan at event na nagbukas ng usapan tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan. Maraming nagsasabi na nagsimula ang kanyang reputasyon sa mga negosyo at investments na hindi masyadong lantad sa publiko. May mga ulat na nagsasabing may kinalaman siya sa ilang malalaking kontrata at proyekto, bagay na nagbigay sa kanya ng access sa malaking pera at sa piling lipunan ng mga politiko at media personalities. Unti-unting lumawak ang kanyang impluensya dahil na rin sa kanyang network mula sa mga business figures hanggang sa mga kilalang tao sa pamahalaan. Hindi nagtagal, naging visible na rin ang kanyang yaman sa pamamagitan ng kanyang lifestyle, mamahaling damit, high-end travels at mga luxury cars na hindi basta-basta nakikita sa karaniwang tao. Sa puntong ito, nagsimula ng magtanong ang publiko, sino ba talaga si Sara Diskaya? Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking yaman at ganoong kalawak na koneksyon? Mga tanong na hanggang na ngayon ay patuloy na nagbibigay intriga sa kanyang pangalan. Pagdating sa usapan ng pera at kayamanan, si Sara Diskaya ay isa sa mga personalidad na mahirap sukatin kung gaano kalaki talaga ang kanyang net worth. Wala mang opisyal na dokumento o public record tungkol sa kanyang kabuang yaman. Lumalabas sa mga ulat at online discussions na posibleng aabot ito sa daan-daang milyon. May mga nagsasabing ang kanyang net worth ay maaaring nasa pagitan ng 200 milyong piso hanggang 500 milyong piso base sa mga ari-arian at lifestyle na naiuugnay sa kanya. Isa sa mga matunog na usapin ay ang kanyang mga property. May mga ulat na nagmamay-ari siya ng isang mansyon sa isang exclusive subdivision sa Metro Manila na nagkakahalaga umano ng mahigit 100 milyong piso. Bukod dito, may mga balita rin na konektado siya sa isang resort property sa probinsya na patunay ng kanyang malaking investments. Hindi rin pahuhuli ang kanyang koleksyon ng mga luxury cars. Sa ilang kuha sa social media, makikita ang mga sasakyan tulad ng Lamborghini, Range Rover at iba pang high-end vehicles na karaniwang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso bawat isa. Sa isang interview nga niya kay Julius Babao, inamin niyang bumili siya ng isang luxury car na Rolls-Royce Cullinan na tinatayang nasa 33 milyong piso ang presyo. Maliban sa mga ari-arian at sasakyan, may mga balita ring hawak ni Sara ang ilang negosyo na nakatago sa iba't ibang pangalan. Ito raw ang nagsisilbing pundasyon ng kanyang pera at dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang daloy ng kanyang yaman. Dagdag pa rito, inuugnay siya sa ilang kontrata at proyektong may kinalaman sa pamahalaan na mas lalong nagpapalakas ng suspetsa ng marami tungkol sa pinagmumula ng kanyang pera. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling misteryo ang eksaktong laki ng kanyang net worth. Pero isang bagay ang malinaw, ang kayamanan ni Sara Diskaya ay hindi ordinaryo. Ito ay nakapupukaw ng pansin at umaakit ng tanong mula sa publiko.
Hindi maikakaila na ang kayamanan ni Sara Diskaya ay makikita mismo sa paraan ng kanyang pamumuhay. Mula sa kanyang social media posts hanggang sa mga larawang kumakalat online, malinaw na hindi siya namumuhay ng simple. Makikita siya sa mga high-end destinations, nagbabakasyon sa mga kilalang beach resort sa Boracay, Palawan at maging sa mga international destinations tulad ng Dubai at Paris. Bukod sa travel, hilig din niya ang luxury fashion. Madalas siyang makitang suot ang mga designer brands gaya ng Louis Vuitton, Chanel at Gucci. May mga pagkakataon ding nag-viral ang kanyang mga larawan na may dalang Hermes Birkin bags na ang presyo ay nagsisimula sa 1,000,000 piso pataas depende sa design at rarity. Hindi rin lingid sa kaalaman ng ilan na madalas siyang dumalo sa mga private events at exclusive parties kung saan puro kilalang personalidad at mayayamang negosyante ang kasama. Sa mga okasyong ito, mas lalo niyang naipapakita ang kanyang status sa lipunan. Dagdag pa rito, makikita rin ang kanyang hilig sa mamahaling alahas at accessories. May mga litrato na nagpapakita ng kanyang koleksyon ng diamond-studded jewelry na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kung susumahin, ang lifestyle ni Sara Diskaya ay sumasalamin ng isang babae na hindi lamang mayaman, kundi may access sa mundo ng mga elite, isang bagay na lalo pang nagbibigay intriga kung saan nga ba nanggagaling ang lahat ng ito. Matapos ang matagal na bulungan tungkol sa yaman at koneksyon ni Sara Diskaya, sumiklab ang usapan ngayong buwan dahil sa isang pasaring ni Mayor Vico Sotto. May mga broadcaster daw na tumatanggap ng malaking bayad para sa mga malinis na panayam sa mga kontrobersyal na personalidad. Tumama ang usok sa dalawang kilalang pangalan. Ito ay sina Corina Sanchez at Julius Babao, lalo na't lumabas ang mahaba at polished na panayam nila kay Sara na naging sentro ng usapan online. Ang linya ng kwento ay diretsyo. Pagkatapos i-post ni Corina ang kanyang interview, naglabas si Mayor Vico ng pahayag sa social media na parang may placement daw o perang kapalit na umaabot hanggang 10,000,000 piso para ma-feature ang Diskayas. Hindi niya direktang pinangalanan kung sino ito, pero sapat na ang mga screenshot ng interviews para maintindihan ng publiko kung sino ang tinutukoy ni Mayor Vico Sotto. Mabilis na kumalat ang issue sa feeds, pinagtalunan sa comment sections at pinagdiskusyunan sa mga news program. Sumagot agad ang kabilang panig. Iginiit ni Corina at ng kanyang producers na walang kahit anong bayad na nangyari. Walang 10,000,000 piso, walang placement, walang usapang pera sa likod ng kamera. Sa mga sumunod na araw, may mas mabigat na salita pa ang lumabas. May mga nagsasabi na maaaring kasuhan ng cyber libel si Mayor Vico Sotto dahil sa kanyang inilabas na opinion tungkol sa mga taong involved na issue na ito. Sa gitna ng sigalot, napansin ng netizens na nawala sa YouTube ang mismong interview ni Corina kay Sara Diskaya. Isang hakbang na lalong nagpasikip sa tanong kung sino ang nagdesisyon na tanggalin ang video at bakit. Habang nagbabanggaan ang mga version ng kwento at opinion, umiikot pa rin ang mas malaking larawan. Sino si Sara sa loob ng network ng malalaking proyekto ng gobyerno? Sa Senado, iniimbestigahan ang ilang flood control projects ng DP Suico at nandoon ang pangalan ng Diskayas. Noong Agosto 19, 2025, unang hearing ng investigasyon, hindi siya dumalo ayon sa mga ulat. Mula rito, lumalakas ang naratibo na hindi lang ito simpleng problema. Isa itong balikong sistema na sumisipsip sa pera ng bayan, kaya't lalong naghihirap ang mga Pilipino. Sa dulo, ang ingay ay hindi lang tungkol sa isang panayam. Ito ay sagupaan ng imahe, impluensya at impormasyon. Isang lineup ng malalaking personalidad ang nagbabanggaan. Ang isang mayor na matagal nang dinidikit sa good governance, isang veteranang broadcaster na may malinis na pangalan, at isang babae na kumakatawan sa bagong uri ng power socialite sa Maynila. Sa mga nangyayaring ito, isa lang ang nais nating malaman: kailan matatapos ang publicity at kailan magsisimula ang totoong accountability. Ang kaso ni Sara Diskaya ay higit pa sa simpleng usapan ng yaman at lifestyle. Sa bawat hakbang ng issue, mas lumilinaw na ang kanyang pangalan ay hindi hiwalay sa mas malalaking usaping pampolitika at pang-media. Ang kanyang mga property, sasakyan at mga negosyong sinasabing nasa likod ng kanyang yaman ay tila mas nagiging maliit na detalye kumpara sa bigat ng mga aligasyon sa kanya ngayon. Para sa ilan, si Sara ay simbolo ng bagong uri ng power players, mga taong tahimik na lumalakas sa anino ng politika at negosyo. Para naman sa iba, isa siyang paalala kung gaano kabilis mag
nagbago ang pananaw ng publiko kapag nadikit ang isang personalidad sa kontrobersya. Ang tanong na ngayon, mananatili ba ang kanyang imahe bilang isang mayaman at respetadong former Pasig City Mayor o tuluyan na siyang tatatak bilang isang kontrobersyal na tao sa kasaysayan ng social at political landscape ng bansa? Sa dulo ng lahat ng usaping ito, malinaw na si Sara Diskaya ay hindi lamang isang pangalan na nauugnay sa kayamanan, kundi isa na ring sentro ng mga maiinit na kontrobersya sa kasalukuyan. Ang kanyang yaman, lifestyle at koneksyon ay patuloy na pinag-uusapan, lalo na't nadamay na rin ang mga kilalang personalidad tulad ni Corina Sanchez at Mayor Vico Soto. Habang hindi pa tapos ang investigasyon, nananatiling bukas ang tanong, sino ba talaga si Sara Diskaya sa likod ng lahat ng ito? Ano sa tingin ninyo? Kayamanan ba o impluwensya ang tunay na dahilan ng kanyang kapangyarihan? I-comment nyo na sa ibaba at pag-usapan natin yan. Huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe para sa mga susunod pa nating talakayan tungkol sa mga issue ng lipunan at kilalang personalidad.